Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako si Ruel, nakatira dito sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Leyte. Hindi ko alam kung matatakot ba kayo sa kwentong ibabahagi ko o hindi. Basta para sa akin, may malaking aral akong natutunan sa karanasang ito. Namulat ako sa hirap ng buhay. Bata pa lang ay alam ko na kung gaanong nagsisikap ang mga magulang ko para lang maitaguyod kaming tatlong magkapatid. Panganay ako sa tatlong magkakapatid. Dahil sa hirap ng buhay namin noon, bata pa lang ay sanay na akong magtrabaho ng mga mabibigat. Tumutulong ako kay Itay sa pagtatrabaho sa bukid. Samantalang si Nanay naman ay tumatanggap sa tuwing may nagpapalabas sa kanya. O kaya naman ay naglalako siya ng mga panindang gulay at iba, kumita lamang ng pera. May sakit ang bunso kong kapatid na si Noela ng mga panahon na ito. Kung kaya't imbis na pambili na namin ng bigas at ulam ang perang kinikita ng mga magulang ko, nahahati pa rin yun sa pambili ng gamot. Alam niyo man sigurong kakarampot lamang ang kinikitang pera sa probinsya, di ba? Kaya't grabe talaga ang hirap na naranasan namin noon. Natatandaan ko pang may mga pagkakataong isang beses sa isang araw lamang kami nakakakain. O kaya naman para malamnan lang ang tiyan namin ay pumupunta kami sa gubat para lang maghanap ng niyog na nalalaglag mula sa puno. Binibiyak naming magkapatid yon para kainin ng laman. Hanggang sa pamumundok lang kasi ang alam na gawain ng aking ama. Wala po siyang pinag-aralan. Hindi siya marunong magbasa at magsulat. Kung kaya't natatakot ang aking amang lumayo sa lugar namin para maghanap ng ibang mapagkakakitaan noon. Hindi ko naman siya masisisi dahil hindi niya naman kasalanan kung bakit wala siyang pinag-aralan. Dahil sa kahit ganun siya ay nakikita ko namang pinipilit niya kaming itaguyod. Yun nga lang, sadyang sinusubok yata talaga siya ng panahon kung hanggang saan niya kakayaning ilaban ng pamilyang iniingatan ng matagal. Taong 1999, nagpasya ang aking inang magtrabaho sa Manila. Kasambay umano magiging trabaho niya sa isang pamilya sa lugar ng Quezon. Nung una ay ayaw siyang payagan ni tatay na pumunta. Ang rason ng aking ama noon, papaano na lamang kung may mangyaring hindi maganda umano kay nanay. Hindi siya kaagad basta-bastang makakauwi sa amin dahil sa napakalayo ng Manila. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Tsaka papaano na lamang yung mga anak natin. Si Noela. Alam mo naman may sakit yung batang yun. Kapag sinusumpong siya ng hika, ikaw kagad yung hinahanap niya. Dinig ko na wika ng aking ama isang gabing nag-uusap sila ng mahinahon sa labas ng bahay habang nakaupo sa maliit na balkonahe. Pilit na kinukumbinsi ni nanay si tatay na payagan na itong pumunta ng Maynila. Dahil para sa amin naman daw ang gagawin ito. Hindi naman para sa kapitbahay o kahit kanino man. Dapat nga raw ay maintindihan ni tatay dahil sa hirap na umano kami at ayaw niya ng pagdaanan pa uli yun. Ayaw niya rin maranasan pa uli ang isang beses sa isang araw kumain. Gusto niya makaahon sa hirap at yumaman. Kaya't pagkakataon niya na umano ito. Isa pa, kung inaalala ng aking ama ay may mangyaring masama sa kanya, huwag daw mag-alala si tatay dahil sigurado siyang wala umano. Basta, hindi na magbabago ang pasya ko, Rosita. Kaya tumigil ka na dyan. Hindi ako papayag na magkahiwa-hiwalay tayo ano man na mangyari. Pangako, mas dodoblehin ko pa ang trabaho at magsisikap ako. Huwag ka lang tumuloy sa binabalak mo. Wika pa ng aking ama. Galit na tumayo ang aking ina't matigas na nagwikang papayag man o hindi umano si tatay, ay gagawin niya ang gusto niya. Pagod na ito sa paulit-ulit na buhay namin. Isa pa, hindi naman pansariling kapakanan niya lang ang iniisip niya kaya siya pupunta ng Manila. May pangarap din umano siya sa amin ng mga anak niya kaya't gagawin niya ang bagay na alam niya makakatulong nun. Hindi na nakaimik pa ang aking ama nung padabog nang pumasok si nanay. Isang beses pang pinagkausapan ni Itay ang aking ina at sinabihang wag nang tumuloy sa pupuntahan. Nagmatigas talaga ito. Kaya't wala na ngang nagawa pa si tatay kundi ang mamahala na lamang. Bahala na umano si nanay kung anong gusto nito.
Total naman ay nakapagdesisyon na ito sa sarili. Gawin na lamang nito kung saan ito sasaya. Noon ngang dumating na ang araw na aalis na si nanay ay mabigat ang loob kong pinagmasdan siya habang naghahanda ng babauning pagkain sa biyahe. Kasama niya ang kapitbahay naming si Aling Rona. Ang matandang ito ang nag-alok sa aking inang may papasukan umanong trabaho sa Manila. Marahil ay hindi pa rin humupa ang tampo ng aking ama sa aking ina dahil nung araw na aalis na si nanay, madaling araw pa lang ay umakyat na ng bundok ang aking ama. Hindi niya hinatid sa sakay ng bus ang aking ina at hindi niya rin hinintay ang pag-alis nito. Baga, umalis ang aking inang hindi sila nag-iimika ni tatay. Kung kaya naman ako na lamang ang naghatid kay nanay sa kalsada kung saan dadaan ang bus papuntang Manila. Bago pa man nakaalis si nanay ay nangako siya sa akin magpapadala siya ng pera buwan-buwan para kahit papano raw ay may pambili kaming bigas, asukal, asin at ulam. Sa mga una't sumunod na buwan ay tinupad naman ng aking ina ang pangako niyang magpapadala ng pera. Sa tuwing natatanggap nga namin ang padala niya ay bumibili kagad ako ng tig-isang sakong bigas nun. Ang natira ay ulam at pangmatrikula sa eskwelahan ng dalawang kapatid ko sa elementarya. Si tatay naman ay ibinuhos niya sa pagtatrabaho ang oras niya. Bihira na lamang ito kung umuwi ng bahay. Kung uuwi man ay magdadala lamang siya ng pagkain naming magkapatid at paminsan-minsan ay tinatanong niya sa akin kung may padalang sulat ba umano ang aking ina at kung kumusta na ito sa Manila. Ayos lamang ba daw ito sa pinagtatrabahuhan niya? Hindi ba daw inaalipusta o sinasaktan ng amo ang aking ina noon? Sinabi ko naman sa kanyang nakalagay sa sulat ni nanay na ayos lamang ito. Kaya't huwag na siyang mag-alala pa. Alam mo anak, kahit nasabihin man nating huwag ako mag-alala sa nanay mo, hindi ko pa rin maiwasan. Ewan ko ba kung bakit sa tuwing naiisip ko ang nanay mo kinakabahan ako eh. Pakiramdam ko hindi maganda yung sitwasyon niya sa Manila. Wika pa ng aking ama at halata sa mukha nito ang lungkot at pag-aalala. Paulit-ulit ko namang sinasabi sa kanyang pagkatiwalaan niya na lamang si nanay. Hindi naman siguro magsisinungaling ang aking ina kung talagang nasa hindi magandang sitwasyon ito. Siguro naman sasabihin niya yon. Hindi ko alam, Sir Seth, na darating pala ang panahong kinatatakutan ng aking ama. Lumipas ang mahigit 5 buwang hindi nagpapadala ng pera o maski sulat man lamang si nanay. Tinatanong na namin si Aling Rona kung may balita pa siya kay nanay. Humiling naman si Aling Rona at sinabing wala. Ang huling pag-uusap daw kasi nila ay nung huling nag-abot ng pera at sulat ang aking ina sa kanya. Nung nalaman nitong uuwi na ito sa baryo namin at hindi na mangangamuhan pa uli. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga panahong yon. Alalang-alala na kami ni tatay kay nanay. Gawa ng baka may yun ang iyari na ditong hindi maganda. Pumutok naman ang balita sa baryo naming baka may ibang lalaki na si nanay. Kung kaya't hindi na ito nagpapadala ng pera sa amin. O sumulat man lang. Baka daw nakahanap na ito ng afam at ipinagpalit na kami sa marangyang buhay. Gustong-gusto ko nang sumabog nang malaman ko ang mga maling impormasyong ipinapakalat ng mga tsismosa naming kapitbahay. Gusto kong pagbabasagin yung mga bungangan nila at sungal-ngalin pero pinipigilan lamang ako ni tatay at pinayuhang huminahon. Huwag daw ako magpapaniwala sa sabi-sabi. Dahil higit kanino man ay kami lamang ang mas nakakakilala sa aking ina. Kung anuman ang marinig ko sa labas ng bahay, hayaan ko na lang. Pasasaan ba't lalabas din naman ang katotohanan kung ano ang totoo. At yun ang malaking sampal sa mga taong tsismosa, oras na napatunayang mali ang mga ipinapakalat nilang balita. Isang umaga, saktong pagbukas ko ng bintana, natanaw kong may tumigil na lumang jeep sa tapat ng bahay namin. Hindi ko na sana yun papansinin. Ang kaso, narinig kong binanggit ng lalaki ang pangalan ng aking ina. Kaya't nagmadali na akong lumabas para mag-usisa. Paglabas ko nga ay natuon agad ang pansin ko doon sa 2 lalaking nakasakay sa likuran ng jeep. At sa gitna nila ay may isang babaeng balot na balot ng kumot. Kung kaya't hindi ko ito kaagad namukaan.
Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling yon ay biglang kumabog ang dibdib ko habang pinagmamasdan ng babaeng inaalayo ng dalawang makababa. Parang si nanay yung babaeng yun eh. Pero parang hindi dahil medyo malaking bulas ang aking ina. Samantalang ang babaeng nakita ko parang napakapayat niya kahit na balot ito ng kumot. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang marinig ko ang malakas na boses ng aking ama't tinatawag niya ang pangalan ni nanay. Nang balingan ko si tatay, nakita kong nagmadali na siyang tumakbo papalapit sa dalawang lalaking may inaalalayang babae nun. Paglapit niya, naluluha siyang tinanong ang mga kalalakihan kung ano ang nangyari sa aking ina. Sinabi naman ng isa sa mga ito sa loob ng bahay na lang raw sila mag-usap kung ano ang nangyari kay nanay. Kailangan daw munang ipasok sa loob ng bahay si nanay dahil ayaw na ayaw umanyang nasisinagan ng araw ang balat nito. Nagwawala daw ang aking ina at sumisigaw. Dali-dali nang ang inaalalayan ni tatay ang aking inang makapasok sa loob ng bahay. Matapos itong mailapag sa banig at nasilayan ko ng malapitan. Doon na ako nanlumo at gustong-gusto ko nang maiyak noon. Halos hindi ko na siya nakikilala. Ang dating maganda, masigla at palangiti kong ina ay ibang-iba na ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya't ang daming katanungang bumabagabag sa isipan ko habang tinititigan ang kaawa-awa kong ina nun. Gawa ng para na siyang matandang uugod-ugod, kulubot ang balat, nanlalalim ang mga mata na aakalain mong ilang linggo nang walang tulog. Humpak na humpak ang pisngi nito. Hindi din siya makausap ng maayos at para bang wala sa sarili. May sinabi ang mga lalaking nagatid sa aking ina na napag-alaman kong nagtatrabaho sa munisipyo sa bayan. Ayon pa sa mga ito, nagulat daw sila na makita nila ang aking ina sa tabi ng pintuan. Nakahandusay at humihingi ng tulong sa kanila at sinasabi ng aking inang gustong-gusto na nitong makauwi sa bahay namin. Maliban sa paulit-ulit na sinasabi ni nanay na uuwi na ito, wala na silang ibang nakuhang detalye mula dito at kung bakit ito napadpad sa bayan. Dagdag pang wika ng isa. Matapos daw nilang dalhin sa pagamutan si nanay, ay hindi na nila ito makausap na maayos. Wala na itong ginawa kundi ang umiyak na lamang ng umiyak at paulit-ulit na sinasabing gustong-gusto nitong umuwi sa bahay nun. Mabuti na lang at may nakuha silang address mula sa daladalang bag ni nanay. Kaya't natunto nila kung saan ito nakatira. Nagpasalamat sa kanila ang aking ama bago umalis nun. At noon ngang kami na lamang ay mahinahong kinakausap ni tatay si nanay kung anong nangyari. Bakit naging ganon ang kalagayan nito? At bakit parang biglang nangulubot ang balat niya? Kahit na anong pagsasalita ang gawin ni tatay, ay wala pa rin siyang nakuhang sagot mula kay nanay nun. Tay, hayaan mo na lang po muna makapagpahinga si nanay. Saka na lang siya kausapin kapag nakapagpahinga ng maayos. Wika ko. Nung malaman ng mga tsismosa naming kapitbahay na nakauwi na ang aking ina at may nangyari ditong hindi maganda. Parang nilagyan ng siling labuyo ang puwet ng mga ito. Ura-uradang sumugod sa bahay para makiusisa nun. Galit na galit naman sinalubong sila ni tatay at pinalayas sa bakuran ng bahay. Pinagbantaan pa sila ng aking amang oras na may marinig siyang usap-usapan dyan sa labas tungkol sa aking ina. Tatapyasan niya ng dila ang kung sino mang tao ang mahilig magpakalat ng mga baling balita nun. Wala siyang pakialam kung makukulong man umano siya. Ang mahalaga, mabigyan niya ng leksyon ng tsismosang yon. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang baryo namin. Ni pangalan ni nanay ay wala akong narinig na pinag-uusapan ng mga batikang tsismosa sa baryo. Sa isip-isip ko siguro natakot ang mga ito sa ginawang pagbabanta ni tatay. Sa pagdaan din ng mga oras ay napansin kong hindi pa rin bumabalik sa normal ang kalagayan ng aking ina. Lagi lang siyang tahimik, tulala, at kung minsan Sir Seth ay ayaw niyang kumain. Nanlilisik din palagi ang mga mata at palaging sinasabunutan ng buhok nun. Palagi niya rin kinakalmot ang dingding ng bahay at nakakangilo pakinggan. Isang gabi,
Nalimpungatan ako dahil sa mahinang tunog sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas noon. Naiihi din kasi ako kaya't ang balak ko ay iihi na muna bago silipin kung ano ang ingay na narinig ko mula sa labas. Pero habang naglalakad ako papunta sa kusina, muli na naman akong nakarinig ng ingay at sunod-sunod yon. Huminto ako sa paglalakad at pumihit papunta sa bintana at napagpasyang sumilip na muna. Kakaiba kasi ang tunog na naririnig ko't yun pa lamang ang unang pagkakataon na narinig ko yon. Sa pagsilip ko nga ay kumunot ang noo ko nang makita ko ang aking ina. Nasa gilid siya ng bahay at nakaharap sa masukal na kakahuyan. Nang sipatin ko ang paa niya, napansin kong wala itong suot na tsinelas. Akmang tatawagin ko na sana ito. Ang kaso ay naisip kong baka makabulabog ako at magising ang mga kapatid ko, lalo na si Noela. Napagpasyan kong lapitan na lamang si nanay at tanungin yon. Bago pa ako umalis sa bintana ay sinulipan ko pa ito ng huling beses. Nagmadali akong pumunta sa pintuan para puntahan ang aking ina't tanungin ito kung ano ang ginagawa niya sa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. Pero paglabas ko ng pintuan, nagtataka akong nagpalinga-linga. Wala na ang aking ina sa kinatatayuan nito at hindi ko alam kung saan na siya nagpunta. Ilang segundo din akong nakatayo sa labas ng bahay habang iginagala ang tingin ng may pagtatakat katanungan sa isipan kung nasaan ang aking ina. Saan siya nagpunta? Imposible namang bumalik na siya ng loob ng bahay. E di sana nakita ko nakasalubong. Tsaka mas lalong imposibleng namamalikmata lamang ako. Maya-maya pa ay napapailing na lamang akong bumalik sa loob ng bahay noon. Kinabukasan, narinig ko ang usap-usapan ng mga kapitbahay naming nagkukumpulang may bangkay ng hayop na naman umano ang namataan sa paanan ng kakahuyan. Hindi normal ang ikinamatay ng hayop at mukhang hindi pangkaraniwang nilalang ang umatake doon. Gawa ng halos hugutin na umano ang lahat ng laman loob. Gutay-gutay na rin ang laman nito at nawawala ng ibang parte. Ngayong linggo na ito, ilang beses na tayong nakakakita ng mga bangkay ng hayop . Abay baka sa susunod hindi na bangkay ng hayop yung makikita natin. Tao na. Saad ni Mang Isko matapos sumitit ng tabako noon. Sumigunda naman ang isa pa at nagwikang dapat talaga ay hulihin na ang kung anumang pumapatay sa mga alaga nila. Wala daw silang pakialam kahit na ano pa yon. Ang daming kuro-kuro nang kumalat sa lugar namin. Siyempre hindi mawawala din yung kwentong aswang. Kaya maigpit na pinag-iingat ang mga kabataan at buntis noon. Hanggang sa ayon, may kumalat na namang balita na isang aswang si nanay. Magmula daw kasi nang umuwi si nanay sa baryo ay doon na nag-umpisa ang mga kababalagan at patayang nangyari sa mga alagang hayop na mga taga-baryo. At ni minsan din ay hindi pa nila nakitang lumabas ng bahay ang aking ina't makipag-usap sa mga kapitbahay. Gaya ng ginagawa nito nung hindi pa pumunta sa Manila. May nakakita din umano kay nanay na pumasok sa kakahuyan ng 10 oras ng gabi. Ano daw ang gagawin ni nanay sa loob ng kakahuyan ng ganon? Halangan naman daw magbabawas ng sama ng loob may banyo naman daw kami. Tiimbagang na naikuyom ko na lamang ang kamao sa tuwing nakakarinig ako ng hindi maganda tungkol sa aking ina. Para sa akin, hindi ko pa gaaksaya ng panahon ng mga taong walang magawa, kundi ang mga alam at magpakalat ng mga maling chismis sa buhay ng ibang tao. Bahala sila kung anong isipin nila. Hindi naman sila nakakatulong sa amin. Basta ako, kami ng pamilya ko, ay alam namin kung ano ang nangyari kay nanay. Kinagabihan nga, habang naghahampunan kami ni tatay ay tinanong ko siya kung bakit magmula nung dumating si nanay, ni minsan ay hindi pa ito sumasabay ng pagkain. Hindi pa rin kasi maganda yung pakiramdam ng nanay mo kaya hinahatiran ko lang siya ng pagkain sa silid. Hayaan mo baka sa mga sumunod na araw bubuti-buti ng pakiramdam niya. Tumango lang ako at inasikaso ng mga kapatid ko. Maya-maya pa ay narinig kong nagwika ang aking amang hindi daw siya uuwi ng 2 araw sa mga susunod.
Kailangan niya magdoble kayod para mapatingnan namin si nanay sa malaking ospital at malaman kung ano talagang sakit niya. Nakailang beses na kasi itong dinala sa mga pampubliko pero wala pa rin. Bigo pa rin malaman ng mga doktor na tumingin dito. Huwag po kayo mag-alala, tay. Ako na muna yung bahala kay nanay at sa mga kapatid ko. Medyo agahan ko na lang yung pag-uwi galing sa trabaho para maasikaso ko sila. Maraming salamat at naiintindihan mo ako, anak. Sa ngayon, tiis-tiis na muna tayo sa ganitong sitwasyon. Pasasaan ba't matatapos din to? Ang mahalaga sa ngayon, kailangan gumaling na ang nanay mo para maging maayos na yung lahat. Isang hapon, pag-uwi ko galing sa panggagapas ay may nalangap akong kakaibang amoy. Mula yun sa loob ng bahay. Para siyang pinaghalong bulok na karne at panis na dugo. Akala ko nung una ay daga lamang na namatay sa sulok. Kaya't hinanap naming dalawa ng kapatid kong si Teddy. Pero ilang minuto na kami sa paghahanap at halos malibot na namin at mahalughog ang kabuuan ng bahay, maliban lang sa silid ng mga magulang ko. Wala kaming nakitang bangkay ng daga. Parang sa loob ng kwarto nila nanay nang galing Kuya Ruel, gusto mo alughugin natin ang kwarto nila? Kinutuban ako ng hindi maganda matapos yon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang tungkol sa narinig kong usap-usapan patungkol sa aswang at kung paano daw malaman kung aswang ang isang tao noon. Base kasi sa sinabi ni Mang Bert, may kakaibang amoy ang nilalang at hindi lumalabas ng bahay tuwing may liwanag pa. Mapapansin mo rin itong nangihina at mukhang may sakit noon. Pero kapag sumasapit naman ang takip silim, doon na ito malakas. Akalain mong walang sakit na dinaramdam. Kilos ng kilos, nagwawalis ng bahay kahit 10 oras na ng gabi. Daig pa ang adik. Sa isip-isip ko, hindi nalalayo sa mga deskripsyong sinasabi ni Mang Bert, ang aking ina. Sinabi ko sa kapatid ko na ako na lamang ang maghahalugog sa kwarto nila nanay. Ang mabuti pa ay punta niya si Noela sa kwarto at baka inatake na naman ito ng hika. Agaran namang sumunod ang kapatid ko kaya't naglakad na ako papunta sa silid ni nanay noon. Pero bago pa man ako makalapit, bumukas ang pintuan. Lumabas ang aking ina. Gaya ng mga naunang gabi, malakas na ito at parang walang iniindang sakit noon. Nga lang parang ibang tao na kami sa kanya. Hindi na siya gaanong umiimik at kung iimik man ay halos pabulyaw na. Saan ka pupunta, Ruel? Tanong ni nanay sa garalgal na boses nito. Sa loob po ng kwarto ninyo, Nay. Titingnan ko lang sana kung may patay ba na daga para maitapon ko na. Umaalingasaw kasing amoy Ako nang titingin. Simula ngayon ay bawal ka nang pumasok sa silid namin ng tatay mo. Maliwanag ba? Nagulat ako sa reaksyon ng aking ina noon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang siyang nagalit ng gayong titingnan ko lang naman kung may patay bang hayop sa loob nito. Sige po, Nay. Pasensya na po. Bumalik na lamang ako sa kwarto kung saan naroroon ang mga kapatid ko at inasikaso si Bunso. Makalipas ng ilang oras, nasa kasarapan na ako ng pagtulog. Noong mapabalikwas ako ng bangon, may narinig akong malakas na kaluskos sa itaas ng bubong. Parang gumagapang yun papunta sa likuran ng bahay. Kagad na ginising ko si Teddy at sinabihang bantayan niya si Noela. Huwag silang lumabas ng kwarto hanggat hindi pa ako nakakabalik. Tumugon naman si Teddy at binantayan nga ang bunso naming kapatid noon. Dahan-dahan at ingat na ingat akong lumabas ng kwarto. Kinuha ko ang itak at nagpa siyang lumabas ng bahay. Pero paglabas ko, wala naman akong nakita. Maski hayop ay wala nun. Kahit kinakabahan na ako ng mga oras na yon, ay nagtatapang-tapangan na lamang ako at pinakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa ay bumalik na ako sa loob ng bahay. At noong isasara ko na sana ang pintuan, nakita ko si tatay na nagmamadaling maglakad. Kahit papano ay napawi na ang kabang naramdaman ko sa isiping
Naririyan ng aking ama. Paglapit niya ay nagmano kaagad ako. Tinanong niya naman ako kung bakit nasa labas ako ng bahay at may dala pang itak noon. Sinabi ko naman sa kanya ang dahilan kung bakit. Teka, si nanay mo tulog na ba? Hindi na ako nakasagot sa tanong ng aking ama. Dahil sa nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa kabilang bahay. Saglit kaming nagkatinginan ni tatay bago tumakbo papunta sa kapitbahay naming buntis. Nang makarating kami ay nakita namin si Kuya Bulantoy sa labas ng kanilang bahay noon. Pawis na pawis at hawak ang dugo ang itak habang nanginginig ang mga kamay niya. Kuya, anong nangyari? Bakit may dugo yung itak mo? Aswang yun! Aswang yun! Aling aswang po? Kaagad na sinundan ko ang kamay ng kapitbahay kung saan ito nakaturo. Nung malaman ko kung saan siya nakaturo ay wala sa sariling nabitawan ko ang itak noon. Kitang-kita ko ang aking inang nakabulagtang nakadapa sa damuhan. Tuguan ang balikat at braso, maging ang tagiliran. Kilala ko at alam kong si nanay yon. Sa suot niya palang na damit, hindi na ako pwedeng magkamali. Patakbong nilapitan ni tatay ang aking ina at agad na itinihaya ito. Bahagya akong natigalgal sa kinatatayuan nang makita ko ang kakilakilabot na itsura ng aking ina. Kulubot na aakalain mong nasa 100 na ang edad niya at may pangil pang nakausli. Siya yung nakita kong nakadungaw sa bintana namin. Siya yun! Sigaw ni Kuya Bulantoy. Ramdam ko ang pangangatog ng mga tuhod ko't hindi ko ito maigalaw. Samantalang si tatay ay walang patid sa pag-iyak at humihingi ng tulong na dalhin sa pagamutan ng aking ina. Hanggang sa sunod-sunod ng nagdatingan ng mga kapitbahay namin. Lahat sila ay halos nakatulala lamang habang pinapanood ang aking ama noon. Nang makita ko si Mang Andor ay nilapitan ko siya at humingi ako ng tulong. Hindi naman ito nag-atubiling tinulungan kaming dalhin sa pagamutan si nanay. Hindi na ako pinasama ni tatay dahil walang magtitingin sa mga kapatid ko. Hintayin ko na lamang daw siya sa bahay noon. Gusto ko sanang sumama pero nagbatiga si tatay. Pag alis nila ay nagkwento ang asawa ni Kuya Bulantoy na si Ate Mabel. Ilang gabi niya na umanong nararamdamang may umaaligid sa labas ng bahay tuwing gabi. Dahil nga sa napapabalitang aswang, ay hindi na nagpakakampante pa sila mag-asawa. Lalo na't buntis siya. Inutusan umano ni Ate Mabel ang asawa niyang pumunta sa kaanak nitong manggagamot sa kabilang baryo at humingi ng mga pangontra. Binigyan naman ito at tinuruan pa ng mga pamamaraan kung paanong patayin ang aswang. Grabe ang panlulumo ko nang malaman kong ang ginamit na itak ni Kuya Bulantoy ay ang itak na binigay ng manggagamot. Oras na masugatan daw ang aswang ng itak na ito ay walang kasiguraduhang mabubuhay pa yon. Pasensya ka na. Hindi ko alam na nanay mo yung aswang na nataga ko. Kanina kasi nung hinabol ko, ibang-iba yung itsura niya eh. Nalaman ko na lang na si Aling Rosita yun nung bumulagta na sa damuhan. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa harapan nila. Tulo lamang ng tulo ang luha ko't blanko ang isipan. Kinuha ni Aling Rona ang mga kapatid ko at sa bahay na muna nila ito dinala. Kinabukasan pag-uwi ni tatay, malungkot nitong ibinalitang patay na si nanay. Pero bago ito namatay, sinabi nito sa kanya kung ano ang nangyari sa pinagtatrabahuan na. Ayon sa aking ina, maayos naman daw ang trabaho niya sa Manila kaya nakakapagpadala siya ng tuloy-tuloy. Mababait umano ang mga amo niya. Pero nung dumating ang lola ng amo niyang babae, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Isang araw, inalok siya ng malaking halaga ng amo niyang babae. Pero may kapalit yon. Sa kagustuhan niyang maiahon kami sa buhay, ay tinanggap niya ng walang pagdadalawang isip ang alok nitong isalin sa kanya ang pagiging aswang ng lola ng amo niya. Sabi pa ni tatay, kahit daw nasa ganong estado na si nanay ay sinisikap nitong huwag kaming masaktan.
lalo na kapag sinusumpong siya ng pagiging aswang. Pero nitong huli lang ay hindi niya na nakayanan pa't nakontrol ang sarili. At yun nga, napatay siya ng kapitbahay namin. Ayaw niya na raw na maranasan namin ang hirap, gaya ng mga napagdadaanan nila ni tatay. Kaya kahit na masakit ay pikit matang ginawa niya yon. Matapos magsalita ni tatay ay bigla kong naalala ang isang makapal na sobrang nakabalot sa kulay pulang plastik. Nakita ko yun sa bag ng aking inang may lamang mga damit nung kakarating lamang nito sa bahay. Mabilis na pumasok ako sa kwarto at hinanap ang malaking bag na dala-dala ni nanay nung dumating siya. Na makita ko na yon, kagad na binuksan ko ito at hinanap ulit. Tinanong pa ako ni tatay kung ano ang ginagawa ko pero hindi ko na siya sinagot. Sa halip, inabot ko sa kanya ang plastik na may laman. Nung buksan niya yon ay doon na humagulgol ng iyak ang aking ama. Naroroon ang bugkos na perang sinasabi ni nanay. Kapalit ng buhay nito. Walang patid na sinisi ni tatay ang sarili. Kung nagsikap lamang daw sana siya ng mabuti ay hindi daranasin ng aking ina ang ganong klaseng pangyayari. At kung nagpakalalaki lamang siya at pinigilan ng aking ina sa nais nitong lumuwas na Manila, hindi sana'y buhay pa ito. Inilibing kagad namin ang bangkay ng aking ina. Hindi na rin nagsampa ng kaso si tatay sa taong nakapatay para matigil ng usap-usapan patungkol sa aswang. Isa pa, mismong sinanay nang nakiusap sa kanya bago ito binawian ng buhay. Naroroon pa nga daw si Mang Ador bilang saksi sa lahat ng mga inamin ng aking ina. Ilang buwang naging lugmok ang tatay ko dahil sa mga nangyari. Ganun pa man ay may mga kapitbahay naman kaming mababait na siyang paulit-ulit na nagpayo kay tatay na kailangan nitong ayusin ang sarili. Dahil may anak pa itong umaasa. Mula nga noong mamatay ang aking ina ay hindi na muling nag-asawa si tatay. Ang karanasang natutunan ko, minsan talaga ay may mga bagay tayo nagagawa ng hindi pinag-iisipang mabuti. Dahil sa paghahangad natin makaahon sa hirap. Hindi ko naman nilalahat pero may mga tao talagang sisilawin ka ng pera kapalit ng buhay mo. Lalo na pag alam ng taong yung nasa kagipitan kang sitwasyon. Ganun ang nangyari sa aking ina. Nasilaw siya sa malaking perang ibabayad sa kanya ng among babae. Hindi niya naisip kung ano magiging kahihinatnan ng buhay niya matapos ang lahat. Walang shortcut ang buhay. Lahat dumadaan sa mahirap na landas. Kung gusto mo talagang makaahon sa hirap nito.